What's up mga amigo? Alright, yes sir. So ayan na nga mga amigo, no? Siguro alam nyo naman at may idea kayo kung ano yung content natin for today's video. Ito yung mga reasons kung bakit huwag mong bilhin ang Yamaha Sniper 155. So ayun mga amigo, syempre simulan agad natin mga amigo. Huwag mong bibilin tong motor na to kung ayaw mong may issue ang isang motor. Ang ibig kong sabihin sa issue mga amigo, tulad nga mga amigo na mga lagi kong sinasabi sa vlog ko, talsik sa likod kapag may OBR ka, kawawa talaga yung OBR mo. And then yung overheating na issue ng Sniper 155, kung ikaw mainisin at irritabling tao, huwag mong bilhin yung motor na to. Ako kasi mga amigo, aminin ko before, napaka-irritable ko. Kumbaga parang ikli na ng pasensya ko nung mga panahong immature pa ako. Pero natutunan kong i-control yon yung mga emotions ko, and nagkaroon ako ng limitation sa sarili ko. At yun, kaya nga until now, masaya pa rin akong gamitin tong aking dream bike na Sniper 155. Bukod nga dun sa mga issue, no, isa sa mga rason din na wag mong bilhin tong motor na to kung galing ka sa scooter. Kung hindi ka pa nakatry ng manual ever since, no, nung natuto ka magmotor, at ang una mong matutunan is a scooter na motor, eh wag mo munang subukang mag-manual agad or bumili na itong Sniper 155. Siguro yung tips ko sa'yo mga amigo, or advice ko sa'yo, manood ka muna ng mga tutorial about kung paano mag-drive ng manual na motor. O kaya, magpaturo ka sa mga tropa nyo na merong manual na motor, no? Tulad ng Sniper 155 na detached din. Depende pa rin yun sa inyo mga amigo, no? Kung meron naman na kayo budget or what, gusto nyo na talaga mamuha ng Sniper 155, nasa inyo na lang yan. Pero warning ko lang naman sa inyo na yun yan, maninibago talaga kayo kung galing kayo sa scooter tapos bigla kayong nag-manual nang wala man lang practice or training, no? At based nga sa experience ko din, kung galing ako sa Mio Sporty na scooter, no, eh ang laki ng pinagbago mga amigo, ang laki ng adjustment ko, no, when it comes of changing transmission from scooter to underbone. Isa rin mga amigo sa rason kung bakit huwag mong bilhin ng motor na to ay kung mayroon ng parating na ABS version nito. Hindi naman ako totally nang hinayang, no, na nakuha ko itong motor ko na to. Nang hinayang ako kasi yung kulay na available noon ng Yamaha is ito lang pagdating sa keyless. So ang prefer ko kasi talaga before, bago ko kumuha ng Sniper, is keyless. And yun din advice sa akin ni Uncle Noel na kumuha na lang ng keyless or ABS version. So ang akala din namin mga una mga amigo, ABS na ang version neto ng Sniper ko. Yung pala, dual piston lang pala siya. So, ayun nga, hanggang sa dumating yung iba't ibang mga limited edition na kulay. Tapos mayroon din yung kulay gray, no, na may red na mugs. No, hindi mo na kailangan magpalit pa ng mugs dahil solid na yung kulay ng mug. So, yun lang din mga amigo, no, makumuha nung motor na to, yung model na to, E21 to 2024. Antayin mo na lang siguro yung ABS version. Yun na naman sa akin kasi ako before nanghinayang ako kasi hindi ko na-antay agad yung ibang kulay ng keyless, no? So ang dami parang dumating pala, no? Tulad nga ng limited edition mga amigo. At yun, medyo hinayang lang ako pero satisfied naman ako kasi until now nagagamit ko pa rin tong motor ko nang walang kaano-ano mang aberya na ginawa sa akin. Napaka solid pa rin ng kanyang performance. And
one of the reasons mga amigo kung bakit wag mong kunin ang Yamaha Sniper 155 kung kayo ay 5 flat lang. So mga amigo, hindi ko kayo ina-underestimate or what, no, hindi ko kayo dinajudge sa kung anong kakayahan nyo sa pagmumotor. Pero isang suggestion ko lang din naman yun sa inyo mga amigo, kahit intindihan ko kayo mga amigo kung Sniper 155 talaga yung dream bike nyo. Mga amigo, no, pinapangunahan ko na kayo, hindi po ako judgmental na tao. So yun lang naman, 5'4" ako mga amigo, no, pero medyo tingkayad pa rin ako sa Sniper 155. Mahirap talaga magmaniobra ng motor kung sakaling hindi mo man siya talagang abot na abot. Hindi recommended yung 5 flat pababa na height dito. Siguro mga nasa 5'3" kaya pa mga amigo. And 5'2" kasi may adjustment pa naman, no, sa ating mga shocks or mga suspension. Yan, tulad ng RCB, may pwede siya ma-adjust, and iba pang mga aftermarket na rear shock, no, na pwedeng ma-adjust at ma-lowered yung ating motor. Siyempre may flat seat din na tinatawag na kung saan dagdag tulong din para maabot natin yung Sniper 155. Yun lang naman mga amigo, hindi ko po sinajudge sa ulitin, baka mamaya may sumama yung loob sa atin. Mga amigo, hindi po ganun yung aking ipahiwatig or yun ang dahilan kung bakit ginawa ko yung content na to. So yun lang naman mga amigo, advice ko lang naman or tip sa inyo. Pinag-usapan natin kung galing ka sa scooter, wag ka muna mag-sniper. Pero ngayon, kung hindi ka naman din nakaranas ng pagmumotor or first time mo magkamotor at gusto mo agad manual, wag ka muna kumuha mga amigo. Hindi ka pa talaga totally prepared na magmaneho ng D-clutch na motor. So advice ko rin doon, pagka ganon, siguro mag-scooter ka muna, kasi yun yung pinakaunang way or proper way, tama ba, na kung gusto mo matuto ng motor, scooter talaga ang pinaka the best na mabilis matutunan, lalo na pag marunong ka na magbike, no? And then kapag sumampa ka agad sa scooter, mabilis mo na agad maniobra, kasi piga ka lang ng piga at wala kang iisipin, no, sa clutching, tapos sa changing sa pag-shift ng gears, no? Siguro yung panghuli mga amigo para sa akin is kung ka marunong mag-maintenance, kasi ang Sniper 155 mga amigo, kung tutusin, marami talagang maintenance na kaya mo din gawin, tulad ng adjust ng kadena, adjust ng clutch, change oil, mga basic maintenance para sa manual na motor. Ang idea about that, kung iaasa mo lang lahat sa mekaniko and sa mga kasa, no, siguro wag muna ikaw bibili. Experience ko before mga amigo, nung time na di pa ako marunong mag-adjust ng kadena, no, dinala ko sa kasa and sa mga motor shop lang. Parang alam mo yun, parang pinagtawanan nila ako, tapos parang iba yung tingin nila sa'yo, parang wala kang kaalaman sa motor, no? Kahit doon man lang sana sa pag-a-adjust ng kadena na pinaka-basic lang talaga. So ako din na mangyari sa inyo yun, na sana hanggat maaari wag nyo muna kunin yung motor hanggat di pa kayo marunong sa ibang mga basic maintenance. Change oil, pag-adjust ng kadena kapag sobrang luwag na, yun yung mga basic na kung saan hindi mo na kailangan magpunta pa ng kasa. Yung gastos din pagdating sa Sniper 155, kung ayaw mong umasas agad, no, pagbili mo pa lang, wag ka mag Sniper 155, mag Honda Winner X ka na lang. Alam nyo kung bakit mga amigo? Kasi yung pangunahing issue dito sa Sniper 155 yung kanyang throttle cable. Yes mga amigo, ang dami ng mga tops natin ng kabutikan ng mga aksidente dahil sa throttle cable. Nasiraan sila sa gitna ng daan dahil nga sa throttle cable na issue ng Sniper 155. So kung hindi ka pa ready na pagbili mo pa lang meron na agad issue after 3 months, kung ayaw mo ng ganon, huwag ka mag Sniper 155. And yan lang naman mga amigo ang share ko sa inyo ngayong araw sa content na to. And maraming salamat sa inyo panonood. Again and again, disclaimer lang, hindi ko po ginawa ang video na to para siraan ang aking dream bike, no, na Sniper. Magkaroon kayo ng mga idea, no, mga amigo, mayroon pa namang ibang way, mayroon pa namang ibang pipilian, no? May mga options pa naman na motor na parating, tulad nga ng ABS. Bibili ka ng Sniper 155 na model na ganito, doon ka na lang sa ABS, antayin mo na lang yung ABS model. Tungkol sa mas bago yung looks niya, ABS na siya. And ayun mga amigo, dito ko na lang tatapusin yung video na to. And maraming salamat sa inyong panonood. Again, mag-ingat kayo palagi. God bless you all. Hanggang sa muli.
This is Kamoting Maybe na laging nagpapaalala sa inyo na huwag niyong kalimutang laging ride safe. Peace out. Hey. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track in, pack up here, in track.